Nagkwentuhan ang mama ni Sabina at si Calvin na tila walang namamagitang gulo sa mga pamilya nila. Doon ni Sabina nalaman na kahit sina Darius ay parating kausap ng mama niya ngayon. Pakiramdam niya, napakaraming nangyari sa loob ng 2 taon. Wala siyang nagawa nang sa kotse ni Calvin sila isinakay dahil ayaw nitong ihiwalay ang sarili sa anak. Si Sarina ang nagsakay sa mama niya sa kotse nito kasama ng isang katulong. Nagulat ang doktor nang makitang maayos ang lagay ng mama niya pagpasok ng opisina nito. Siya na ang tumanggi na magpa-opera kaya sundin na lang natin sa ngayon, wika ng doktor habang kausap silang magkapatid. She just needs a lot of rest and prevent stress at all times. Yun lang naman ang malakas na makapagbigay ng atake sa pasyenteng may sakit sa puso. Ang sama ng loob at labis na pag-iisip. Binigyan pa rin siya ng maintenance na gamot at mga vitamins na makakabuti sa puso nito. Hindi ni Sabina nagawang ihatid ang mama niya dahil pupunta na pala sila sa mansyon ng mga Ortega para formal na ipakilala si Jace sa lolo at lola nito. Wala siyang magawa. Wala na ring dahilan para ilayo si Jace sa papa nito dahil nakikita niyang malapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi ni Sabina na gustong ipagkait pa kay Jace ang pagkakaroon ng tunay na ama. It was also too selfish to deny Calvin his right to be the father after all his generosity to her family. Gustong umatras ng mga paa niya at wala ring tigil ang mabilis sa pagtibok ng dibdib niya nang bumaba sila sa kotse. Hindi pa rin niya makalimutan ang huling pag-uusap nila ni Darius na naging dahilan para umalis siya sa Pilipinas nang walang pagdadalawang isip. Nagulat siya nang ginagap ni Calvin ang kamay niya. Are you ready to meet your future father and mother-in-law? Oh please, hindi sasabihin ng ngumiti, bagamat nasiyahan ng puso niya nang makitang nakangiti ang mga mata ni Calvin sa unang pagkakataon. Ngayon lang niya nakitang maliwala sa mukha nito mula nang magkausap sila kagabi. Let's go son, you have a playground at the pool area. Wanna see it? A playground? Muling namilog ang mga mata ng anak niya. Yes baby. And Lola bought you a brand new car that you can drive. A new car? Calvin, naputo lang sasabihin ni Sabina na makitang nasa front door ng bahay ang mga magulang ni Calvin. Marahil ay inihintay na silang talaga. Kaagad pang sumalubong ang ina ni Calvin nang makita si Jace. Naluluha pang mga mata nito sa kagalakan. Oh, my grandson. Lumakad din si Darius palapit sa tatlo dahil karga ni Calvin si Jace. Para si Sabinang nanonood sa pelikula sa pagkikita ni Jace at ng lolo't ng lola nito. May namumuong luha sa gilid ng mata ni Darius na hindi niya natagalang tingnan. Lumingon naman ang anak sa kanya na tila humihingi ng saklolo o nagpapaalam kung pwede ba itong sumama sa taong estranghero dito. Mama? It's okay baby, Mama is here too and we are your lolo and lola. Pakilala ni mama ni Calvin sa anak. Salamat Sabina, pumayag ka nang maiuwi ni Calvin ang anak niyo dito. Marahan siyang tumango sa kapilit ng ngumiti. Wala naman siyang natandaang pinagsalitaan siya ng masama ng mama ni Calvin noon. Nang pumayag ang anak na kargahin ng mama ni Calvin, ay tuloy-tuloy na dinalang anak niya sa loob. Si Darius ay nanatiling nakatayo tila sa nanyasan si Calvin bagamat hindi ni Sabina alam kung para saan. Papa wants to talk to you. Bulong ni Calvin sa kanya bago lumakad para sundan naman si Jace na karga ng mama nito. Kumusta ho kayo? Mabuti naman anak. Gusto ni Sabina na umiyak sa pagsambit nito ng anak sa kanya. Darius was her father's best friend. There was some point in their lives that Darius treated her and Sabina his daughters too. Gusto kong humingi ng paumanhin sa mga sinabi ko noon. Kinalimutan ko na ho, pagsisinungaling ni Sabina. May karapatan naman ho kayong magsalita ng ganon. No, isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko tuwing babalikan ko sa alaala. Kahit si Sarina, hindi ko rin dapat sisihin. Napilitan lang siyang pakasalan ng anak ko, kapalit ng magandang samahan ng pamilya natin. Malaki pa rin ho ang kasalanan ni Sarina kung bakit nawalang amor ninyo sa pamilya namin. At naghiwalay naman na sila ni Calvin, kaya't wala nang dahilan para magsisihan pa sa ngayon. Ang gusto na lang namin ng mama mo ay ang maging masaya kayong lahat. Sana'y bigyan mo ng pagkakataon si Calvin na ayusin ang pamilya niyo, Sabina. May boyfriend na ho ako. Si Sarina na lang ho sana. Tinanggap namin ulit si Sarina sa kabila ng lahat ng ginawa niya, alang-alang sayo't sa pagkakaibigan namin ng papa mo. Pero ngayon ho,
ay ayaw niya nang makipaghiwalay kay Calvin. Ina na rin ho siya na ang iniisip ay kapakanan ng mga anak niya. At nabigyan naman na siya ni Calvin ng sapat. Hindi na maghihirap sina Patricia dahil bukod sa perang nakuha ni Sarina na itinakda ng korte, may trust fund din ng 2 bata na lalago sa bangko at makukuha nila sa takdang panahon. Nahiya si Sabina kahit na paano kay Darius. Hindi na nakapangalan kay Calvin ang pangalawang anak ni Sarina, pero kasama pa rin ito sa binigyan ng trust fund ng mga Ortega. Sana lang bigyan mo ng pagkakataon ang anak ko na maging ama rin sa totoo niyang anak, Sabina. Marami siyang naging pagkakamali, but he had suffered enough. Pagkatapos ng maraming taon na nakita kong hindi siya masaya sa buhay niya, ang pagtataksil ni Sarina, ang paglayo mo, bilang isang ama, masakit rin yun para sa akin. Wala akong problema kung gusto niya magkaroon ng karapatan kay Jace. At sa'yo, tulad ho ng sinabi ko kanina, may kasintahan na ho ako, Mr. Ortega. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan nito. Hindi ni Sabina kayang titigan ang mata nito na nakatingin sa kawalan na puno ng lungkot. Nangihinayang ako sa inyong dalawa. Alam mo ba yon? Dahil ho napatunayan nyo na mali ang paratang niyo sa akin. Dahil nakita ko kung paanong halos ayaw nang gumising ng anak ko sa umaga dahil wala ka, Sabina. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha kahit na anong tigil niya. Paano niya tatalikuran si Davis na pinag-alayan na rin niya ng puso niya? Baka ho, hindi kami ang para sa isa't isa. Sana ho ay maging magulang na lang kami ni Calvin kay Jace. Marahan itong tumango bago siya giniya papasok sa bahay. Pagkatapos ay lumabas muli hanggang sa marating nila ang malaking lawn kung saan naglalaro ng anak niya sa mini playground doon. Naroon na rin nakapark ang sinasabi ni Calvin kanina na pambatang Mercedes-Benz na binili ni Darius para kay Jace. Nakita mo ba kung gaano kasaya si Calvin ngayon, Sabina? This is the first time I saw him smile without tears. Madalas ay nagpapanggap lang siyang nakangiti. Ngayon ko lang masasabi na masaya siya. Na totoo ng ngiting nakikita ko sa mga mata niya. He'll get by, Mr. Ortega. Hindi lang naman siyang dumaan sa sakit. Hindi niyo alam kung paano rin ako umiyak. Naawa sa sarili ko't nagmukmok. Ikinasal pa lang si Calvin kay Sarina ay umiyak na ako sa pagkabigo sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam na in love ka sa anak ko. Kahit ho alam ninyo o kahit na alam ni Calvin, si Sarina ho ang nasa puso niya noon. Baka ho hindi lang talaga kami ang magkapalad dahil hindi umaayon ang kapalaran para sa aming dalawa. Kanina pa ni Sabina, naririnig ang buntong hininga ni Darius. Pakiramdam niya ramdam niya rin ang bigat na dinadala nito. If that's what you want to believe. But I want to ask you to help my son move on and heal from the wound caused by our mistakes. I don't know what to do anymore. Nariyan na ho si Jace. Nung mga panahong nasasaktan ako, si Jace lang din ang pinaguhugutan ko ng lakas at pag-asa. Do you mean you will not bring our grandson to Canada? Hindi si Sabina kaagad nakasagot. Hindi na naman umaayon ang mga plano niya katulad dati. Kamukhang kamukha ni Calvin si Pierre Jace. Dito siya nararapat. Isang araw ay gusto ko siyang naman ang pumalit bilang CEO ng Ortega Shipping Line na pag-aari ng pamilya natin. I am sure your father will also love to see your son take over the company. Walang ibang magmamana nun kung hindi siya. He is a Ortega by blood. I will see what arrangement we can make, Mr. Ortega. Pero sige ho, ikokonsidera ko ang anak ninyo sa tuwing may desisyon ako na gagawin na may kinalaman kay Jace. Maraming salamat, Sabina. Malaking bagay na rin kay Calvin ang nakakasama niya sa wakas ang anak niya. Nakahanda na ang tanghalian sa mesang nasa gilid ng pool. Ang mama ni Calvin ay halatang sabik na sapig din sa apo. Nasisiguro ni Sabina na mahati ng oras ng anak niya sa 2 pamilya. Natutuwa na rin naman siya para sa anak dahil sa wakas ay nakilala na ito ang papa nito at ang lolo at lola. Pero alam din niya sa pagkakataong ito ay hindi na siya basta-bastang makakaalis sa Pilipinas. At hindi pa binabalik ni Calvin ang passport nilang mag-ina. Pagsaluhan natin ang inihandang pagkain ni Mama, yaya ni Calvin na inakay ang kamay niya. Nang binawi niya ay lumipat ng kamay nito sa balikat niya. Pagpasensyahan mo na lang ang luto ko, Sabina. Nakalimutan ko na yata ang paghawak ng sandok dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakapagluto. Sigurado pa rin hong masarap. Isang pilit ng itang binigay ni Sabina. Masarap din hong magluto si Sabina, Mama. Natikman ko na rin ang luto niya sa bahay nila noon. Huwag mong ibidang luto ko, pangkarinderya lang yun. Siniko niya si Calvin hindi naman maawat sa pagbibida.
Try her dish one time, ma. Doon ko pa nakikitang nagluluto yan sa bahay nila kahit na may katulong. Mga bata pa sila ni Sarina ay binibida na siya ni Romeo na si Sabina nagmana sa pagkahilig sa pagluluto ng papa nila. At siya rin ang nagmana kay Romeo na magaling sa pakikipag-usap sa mga customers. Dagdag naman ni Darius, they are both good in handling a business because they know how to treat customers. Habang nagkwakwentuhan sila sa tanghalian ay parang walang nangyaring kaguluhan sa pagitan ng pamilya nila sa nakalipas na taon. Nang takda na silang aalis para bumalik sa bahay ng mama niya, ay ayaw nang humiwalay ni Jace kay Calvin. Binulungan mo ba ang binulungan ng anak ko? Hindi ni Sabina magawang ipakitang inis dahil kaharap ang mama at papa ni Calvin. Na-miss niya rin siguro ako kaya ayaw niyang humiwalay. Ikaw ba? Hindi mo ba ako na-miss? Pinandilatan niya ng mata si Calvin, ikinatawa pa nito. Hindi niya rin alam kung bakit ayaw sumama ng anak sa kanya. Kumpleto rin naman ito ng laruan nung nasa Canada sila. Hindi man ganitong karga ng karga si Davis kay Jace ay magkasundo naman ang dalawa sa palagay niya. Baka naman pwede mo akong pagbigyan na makasama sa pagtulog ang anak ko. Tila pakiusapan ni Calvin na hindi niya rin masagot. At gusto kong pagising ko sa umaga. Mukha niyang unang-unang masisilayan ko. Kahit ngayon lang, pwede ba? Nagtitimpi lang si Sabina na sumagot kay Calvin na hindi pwede. Kaharap kasi ang mga magulang nito kaya nag-iingat siya sa sagot niya. May ibang araw pa naman, Calvin. Nakatingin pa rin ng mga to na tila hindi tanggap ang sagot niya. Isang buntong hiningang pinakawalan niya bago sumagot. Sige, kukuha tayo ng gamit niya sa bahay. Doon palang kumikilos sa mga ito na kumuha ng pagkain. Narinig ni Sabinang parehong pagpapasalamat ng mag-asawang Ortega sa sagot niya. At nakakaluwag din ang dibdib ang ngiti ng mga ito dahil hindi niya na pinagdadamot si Jace. Paano na si Davis kung ganitong palagi na ulit silang magkakasama ni Calvin? Naganda si Sabina ng gamit nilang mag-ina dahil napilitan siyang pumayag na sa bahay ng mga Ortega sila matutulog sa gabing iyon. Pumayag na siya dahil kapag dumating na si Davis ay hindi na siya pwedeng makitulog pa sa bahay ni Calvin. Sabina, naramdaman niya ang dalawang kamay ni Calvin na lumapat sa magkabila niyang bewang. Kaagad niyang nilayo ang katawan dahil may kung anong kiliting hatid ang balat nito sa katawan niya. Nasaan si Jace? Iginala niyang mga mata. Kanina'y karga lang ni Calvin ang anak nila habang kausap ang mama niya. Gusto rang makalaro sandali ni mama. I just want to thank you for forgiving my family, especially Papa, and for giving us the chance to correct our mistakes. May pagkakamali din naman ako, Calvin, at lumaki na rin si Jace. Panahon na para makilala niyang kalahati ng pagkatao niya. Pero gusto ko lang sanang linawin na anumang pagbibigay ko ng pagkakataon sa inyo na makasama si Jace ay hanggang doon lang. Si Jace na lang ang paglaanan mo ng atensyon. Why? My feelings hasn't changed. But mine is. May boyfriend na ako at ayokong saktan siya. I'm sorry, Calvin, pero tapos nang sa atin. I don't want to give up what we had, Calvin. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ito na ba ang gamit mo? Binaliwala lang ni Calvin ang sinabi niya. Huwag ka na magdala ng marami dahil gusto kong ipag-shopping si Jace bukas. Napakarami kong damit na dala. Napakarami na ring laruan sa bahay niyo. Sige, hindi na laruan pero gusto kong bilhan ng damit ang anak ko para hindi mo na kailangan magdala ng malaking bag kapag sa bahay kayo matutulog. Kinuha ni Calvin ang bag sa kamay ni Sabina. Nauna na si Sabina naglakad dahil alam niya na hawakan na naman ni Calvin ang kamay niya. Natutuwa ako na malapit ang loob ni Jace sa mga lolo't lola niya. Hindi na siguro siya nagtataka kung sinong mga yon dahil kamukha naman niya, no? Nakangiting wika ng mama niya. Absolutely, ma. Sang-ayon naman ni Calvin. Ako na ako noong maliit. Kahit itanggi ni Sabina na anak ko si Jace, walang maniniwala. Sigurado ho ba kayong okay lang na umalis kami ni Jace ngayong gabi, ma? Tanong ni Sabina si ina. Napakatagal hinintay ni Calvin ng ganitong pagkakataon. Ipagkakait ko pa ba? Umalik na lang siya sa ina at ipinahalik din si Jace. Alam niyang nakuha ng tuluyan ni Calvin ang loob nito. Babalik din ho kami bukas. Paalam niya si ina. Mag-iingat kayo. Ikamusta mo na lang ako sa mama at papa mo, Calvin. Magpagaling ho kayo nang makasama kayo kapag ipinasyal ko si Sabina at Jace sa Paris. May bala kayong pumasyal sa Paris? Halatang pagkatuwa ng mama niya. Nangako lang siya kay Jace, ma. Pero hindi pa ho ngayon. Saka na ho kapag binata na si Jace. Wika ni Sabina bilang pagtanggi. Hindi pa nga niya nakakausap si Davis na baka magtagal pa sila sa Pilipinas. Gusto sana niyang masiguro na muna na maayos ng kalagayan ng mama niya at siguro ay masulit na munang mga Ortegang panahon kay Jace. Katulad ng ipinangako niya,
Nang makabalik sila sa bahay ng mga Ortega, ay sa silid ni Calvin sila pinatuloy. Malaki ang kama at kasya silang tatlo. Ang alam ni Sabina, hindi tong original na silid nito. Pero hindi niya gustong usisain. Isang gabi lang naman sila dito. Pero ang higit na umagaw ng atensyon niya ay ang malaking larawan nilang mag-ina na nakasabit sa wall. Nakaupo sila sa bench ng Montessori at nakatitig silang dalawa ni JC isa't isa. Nakangiting anak sa kanya. "Where did you get this?" Titig na titig din siya sa larawan. "Kinuhanan ko kayo noon bago ko umuwi sa Pilipinas. Mabuti nga kahit na malayo, maganda pa rin ang kuha." Alam ni Sabina na magandang camera na gamit ni Calvin dahil tsak na mamahalin yon. Pero hindi nito makukuhanan ng magandang sinumang subject nito kung wala itong talent sa photography. "It's so beautiful. That picture was one of my motivations to get up every morning. Kaya siguro sa itaas ng malaking TV screen ng larawang yun. Napapangiti ako niyan. Minsan lang masakit kasi hanggang larawan pa lang ang pwede kong makasama. Bakit hindi mo ako sinugod kung nasa Canada ka naman pala at nakita mo na kami? Knowing how dominant you are." Gumiti si Sabina para pagaanin ang pag-uusap nila ni Calvin. "It was one of my lowest point. Nalaman ko noon ang pagtataksil ni Sarina pero nainsulto lang ang pagkalalaki ko. Ilang beses siyang nagloko pero nagalit lang ako na nagalit. But when I saw that man kissed you, ganito ba talaga kalaki ang silid mo?" Pag-iiba ni Sabina sa usapan kung bakit naman kasi nagtanong pa siya tungkol sa pagpunta nito sa Canada. "Sa kabila ang kwarto ko dati pero na maghiwalay kami ni Sarina, pinagsama ko na lang ang dalawang guest room dahil maliit naman kapag iisa lang. Nang dumating ka naman sa buhay ko, pinarenovate ko na ulit ito kasi gusto kong lahat bagong gamit habang hindi ko pa nabibili ang townhouse na para sa atin. Puro ka na naman plano nang hindi ako tinatanong. We are here for only a while, Calvin. Hindi ka na alis sa Pilipinas. Kung may kailangan ka sa Canada, sasamahan kitang magpunta. You haven't changed a bit. Still the dominant Calvin I used to know. Maraming hindi nagbago sa akin, umisitong tila nakakaloko. Gusto mong alamin ko anong mga yon?" Nasaan nga pala si Dayan? Hindi ni Sabina pinansin ang panunodyo nito. Tsak niyang ang ibig nitong sabihin ay kung paano to magpaligaya ng babae. Nasa opisina, siya ulit ang humawak ng finance department mula nang umalis ka. I don't want to give it to Sarina anymore. Sayang ang mga pinaghirapan mo kung mauuwi ulit sa wala. Anong position ang hawak ni Sarina ngayon? She handles marketing department. Lumakad to patungo sa bintana at hinawi ang makapal na kortina. Maganda ang view dito sa umaga dahil nakaharap ito sa pool at garden. Kung gusto mo naman sa balkonahe, garden din ang matatanaw mo dahil paikot ang garden ni Mama. Saan ka matutulog? Do you mean sa kaliwa o sa kanan? O gusto mo sa gitna ako? Umikot ang mata niya para ipakitang inis. Hindi tayo pwedeng matulog sa isang silid, Calvin. I want to sleep beside my son. Hindi naman siya matutulog nang wala ka. Ano ang gagawin natin? Sige, kapag tulog na siya, ako na lang lilipat ng silid. Sana ko pwedeng matulog. Magagawa mong lisanin ng silid sa madaling araw? Bakit naman hindi? Sure, okay. Nakangiti ni Calvin na sagot na parang hindi niya gustong pagkatiwalaan. I don't want to sleep, Mama. Pakiusap ni Jay sa ina nang ipanhik niya na ito sa silid. Enjoy na enjoy kasi ito sa paglalaro sa playground nito sa garden. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.